Pero bago ang lahat mga kababayan ko, pag-usapan natin etong pinakamalaking issue mga kababayan ko. Yung mga mananampal dyan, yung mga malalakas sumigaw sa rally, yung mga putak ng putak. Eto para sa'yo. Sabi ko sa inyo madidisbar at madidisbar to si Barbie sige, tuloy. He should. He should. I mean, the words that he uttered against our First Lady are totally uncalled for. He should. So, I don't only demand it, but I think out of common courtesy and basic human nature, I think he should. As a matter of fact. Di ba mga kababayan ko, kung ako dito meron na po nagpasa ng disbar sa kanya, yung disbarment case kay Attorney Glenn Chong dahil nga sa pagsasalita niya ng gano'n. Alam mo, sabi ko nga sa inyo hindi talaga to palalampasin mga kababayan ko. Kung si Attorney Trixie nga lang, yung sa pagkatig nga lang sa mali mga kababayan ko, dinisbar Ito pa kaya mga kababayan ko na nagsalita into public mga kababayan ko at sasampalin niya daw yung unang ginang? Hindi na to tama mga kababayan ko. Pakinggan nyo po yung sinasabi ng mga kongresista natin. Stricto nga tayo dyan because meron tayong batas laban sa karahasan against women and children. Diba? Correct! Tama po kayo dyan, congressman. Kailangan po natin to. Di kasuhan po dapat to. Kasi bakit mga kababayan ko, alam ni Attorney Glenn Chong yung batas na yan pero ginawa niya. Mga kapatid. At ang pinakamasakit po dito mga kababayan ko na nakakatawang sinabi ni Attorney Glenn, inihalin tulad niya ang ginawa niya kay Kristo mga kababayan ko. Totoo lang Inihalin tulad ni Attorney Glenn Chong yung sarili niya sa ginawa ni Kristo na tinumba yung mga nagtitinda sa templo. Tapos mga kababayan ko, ang para sa kanya is political speech daw po yun. Mga kapatid, kita mo si Harry, kita mo si Eric, kita mo si Badoy, kita mo si Trixie, mga kababayan ko, nagmura ba yung mga yan? Mga kababayan ko, ikaw lang ang bukod tangi na personal na mananampal ka kasi. Yun ang ginawa mo. Di ba? Sa totoo lang, mga kababayan ko, uulitin ko yung story na to na hindi ko makakalimutan na kinwento sa akin ng mismong vlogger na kaibigan na natin na nandoon. Mga kapatid, habang nagsasalita itong si Glenn Chong doon sa entablado mga kababayan ko, bigla pong dumating si Vice President Sara Duterte at nakipagkamay doon sa loob ng mga tao sa crowd mga kababayan. Ang ending mga kababayan ko, na-overjoy. Na-overjoy po itong si Attorney Glenn. Mga kababayan ko. At nung na-overjoy mga kapatid, nung nasobrahan ng tuwa, mga kababayan ko, nung nasobrahan ng tuwa nito, ang nangyari po dyan ganito. Nakapagbitaw siya ng isang salita na pagsisisihan niya. Nabanggit niya po doon mga kababayan ko, nasasampalin niya daw po si First Lady Lisa mga kababayan. Na ang katumbas po nun mga kababayan ko na pwedeng mangyari sa kanya ay makasuhan po siya ng Batas Against Women and Children's Act at pwede rin siyang madisbar sa ginawa niya dahil isa po siyang abogado. Mga kababayan ko, yun po ang malaking pagkakamali niya. Kaya kayo babala ko sa inyo ito sasabihin ko sa inyo, wag na wag kayong magdidesisyon kapag masaya kayo. Wag na wag din kayong magdidesisyon sa buhay ninyo kapag malungkot po kayo. Magdidesisyon po kayo ng inyong sasabihin kapag kalmado po ang inyong utak. Dahil kung galit kayo at nagsasalita kayo, puro galit at hindi nyo maiintindihan ang inyong sasabihin, bandang huli marirealize mong mali lahat ng sinabi mo. Ito pa, yung payo ko sa inyo yan. Kaya ako, mga kababayan ko, kapag galit ako, hindi ako nagdidesisyon. Lahat ng desisyon ko, kontrolado ko. Kalmado dapat ako. Pag natutuwa ako, na-overjoy ako,
Hindi ako nagdedesisyon kagad, mga kababayan ko. Bakit? Kasi bakit? Pwede kong ikapahamak yun. Malay mo, sobrang tuwa ako, maibigay ko yung cellphone ko pala. Diba? Hindi na ako makatanggi. Natuwa lang ako. Diba? Ako, mga kababayan, nagdedesisyon ako palagi pag tama. Si Atty. Glenn Chong, hindi niya naiisip yun. Ginagaya niya kasi si Maharlika, mga kababayan ko. Idol niya, si Bukeke. Sa sobrang idol niya si Bukeke, mga kababayan ko, ayan ang nangyari, mga kababayan ko, nga. Taob. Diba? Harapin mo na lang yung disbarment case mo at ipapataw pa sa'yo. Painggan natin sila. Hindi po sila sinasampal, minamahal po sila. Correct! Diba? Saka makakitang mananampal ka bakla Diba? Maniniwala pa ako, susuntukin ko to! Lalaki. Diba? Tama po kayo dyan, Mr. Congressman. Ulitin ko nga lang. Ang ganda ng sinabi niyo Against women and children. Hindi po sila sinasampal, minamahal po sila. Di ba mga kababayan ko? Tama naman. Hindi po sila sinasampal, minamahal po sila. Pero kay Atty. Glenn Chong, mga kababayan ko, sinasampal. Tataka lang ako, si Atty. Glenn ba may asawa? Kasi kung may mga anak to, hindi niya masasabi yun. Oo, sabi ko sa'yo, hindi niya masasabi yun. Mga kabayan ko, kung may anak to hindi niya masasabi yun. I may not be in a position to demand an apology because hindi naman ako yung alluded to. But I think in behalf of all the women that we love, I think all of us should demand an apology from this person. Hindi mag-a-apology yan. Mataas ang pride yan ni Glenn Chong Magpa-public apology yan si Glenn Chong. Nakakatawa. Hindi, alam mo, Congressman, hindi magpa-public apology yan. Hindi gawain ni Glenn Chong yan, mga kababayan ko. Hindi niya gagawin yun na magpa-public apology siya at magsosorry dito sa tao na to kay First Lady Lisa. Gano, sabi niya nga, ipaglalaban niya nga daw ang karapatan niya, mga kababayan ko, di ba? Ipaglalaban niya daw yung karapatan niya kahit wala na yung Smartmatic sa Pilipinas. Ano pang ipaglalaban mo? Ang ganda-ganda sa'yo, di ba? Advocate bilang sa patas na advokasya, isang advocate daw si Glenn Chong bilang tamang pagboto, mga kababayan ko, bilang sa tamang pagboto daw. Nakakatawa lang. Mga kababayan ko yung ginagawa niya. If you are true advocate, wala lang Smartmatic, sinampal mo pa, binantaan mo pa rin, sasampalin mo yung First Lady. Kaya nga tawa nga ako ng tawa, to be honest, nung nagsasalita to doon sa rally, mga kababayan ko, si Glenn Chong, natatawa ako. Alam niyo kung bakit ako natatawa, mga kababayan ko? Totoo, ba't ako natatawa sa kanya, mga kapatid? Totoo lang, ba't ako natatawa? Kasi wala na siyang pinaglalaban dun. Totoo lang, wala na siyang pinaglalaban dun. Nonsense na yung mga sinasabi niya kasi kahit ipasok niya ng ipasok yung Smartmatic, mga kababayan ko, wala na sa Pilipinas ang Smartmatic. Wala na, tapos na ang kontrata. Ano pang pinuputak mo dun? Ano pang hinuguhugutan mo ng galit? You are trying to divert the story, yung galit mo, gusto mong ibaling sa mga, baka naman gusto mong ibaling sa mga Marcos yung pagkakapatay ng di umanoy. Diba? Jowa mo. Diba? O gusto mong ibaling sa Marcos administration yung galit mo na pagkamatay ni Richard Santillan. Diba? Kasi yun ang nakikita ko Yung hugot mo, doon yung galit mo. Mga kababayan ko, doon niya hinuhugot yung pinaguhugutan niyang galit, which is wrong. Mga kababayan ko. 'Di ba? Tama ba ako? Wala nang Smartmatic. Ano pang inukudan niya? 'Di ba? Ano pang pinagsasabi niya doon sa social media kay Maharlika, kay ganito, ganyan? Binabangga niyo pa si First Lady. Whatsoever, kahit banggain mo pa si First Lady, kaya ka lang naghihimutok dyan at pinaglalaban mo dahil sabi mo pinangakuan ka magiging chairman ka ng COMELEC. Ang trabaho mo at ang kailangan mong gawin ay supilin, tanggalin niyang Smartmatic. Wala nang Smartmatic sa Pilipinas, ano pang pinuputak mo?
Di ba mga kababayan ko? Tama yung sinasabi ng mga congressmen natin. Wala nang saysay glenchong para pumutak ka pa. Tuloy. Because never should it be acceptable in furtherance of political rhetoric to allude to violence against women. Lahat naman tayo, may nanay, we have sisters, some of us have daughters. And the question is, do we ngayon, ang lipunan po natin, acceptable na po ba ang ganitong pananalita? Ayun na nga nagtataka po ko doon, Congressman. Hindi na nga po katanggap-tanggap. Dapat po yan, mga kababayan, kung sampulan natin, abusado na po eh. Tama po kayo, Congressman, dyan. Dapat pong sampulan yan dahil aabuso po yung mga yan. Hindi po magiging magandang ehemplo sila sa mga taong bayan, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Tuloy. Is that what we have come down to? Sa atin ngayon, no? sa society natin, hindi na makatanggap-tanggap yung kabasusan ng bibig. No? Talagang tama nga ang sinasabi ng aking mga kasama na ang babae minamahal at hindi sinasaktan. So, unsolicited advice, no? Sana bago tayo nagbibitaw ng magatong salita, sana pinag-iisipan muna natin mabuti. Dahil katulad nga ng sinasabi natin, hindi lang naririnig din ng mga kabataan yung mga sinasabi natin at sana maging mabuting ehemplo tayo sa ating mga mamamayan. Correct. Tama yun. Maging ehemplo tayo, hindi yung tayo pa yung kaya kayo mga kababayan ko, think of it. Diba? Kayo na po nakakaalam, kayo po ang mayroong knowledge dito. Kaya nakakapanindig balahibo, nakakainit ang ulo. Yung mga sinasabi ni bakla. Sabi ng mga congressmans pa natin, mga kababayan ko, rumisponde pa. Eto, mga kapatid. Kasi usually pag sinabing prayer rally, talagang may mga nagdadasal, may nangangaral. Ay, hindi po uso yun dun sa KOJC. Ano prayer rally? Sa lahat po ng prayer rally, mga kababayan ko, ito ang kakaiba. Na ang simbahan mismo ang nag-lead. Prayer rally, sabi ko nga po sa inyo ang prayer rally may nag-aayuno, may nagnunobena, mga kababayan ko. Hindi may nagmumurahan. Diba? Baka iglesia ni Duterte to. Mga kapatid. Because Duterte said, the perfect business daw is religion. Walang puhunan, laway lang. Tuloy. Kasi nandito mukhang nagkaroon ng pagkakaiba ng anyo ang mga prayer rallies. So, ako ang posisyon ko, I don't think nakakatulong po ito sa takbo ng ating bansa. Ang nais po natin ipakita, stability within the country, and having noise such as this is not helpful, especially we're on track towards recovery from a pandemic. So I would rather focus all our attention and energies on efforts that will help the country grow and stabilize. Ayan ang hindi nila maiintindihan. Ang alam kasi nila, masama ang ginagawa ng Kongreso, masama ang ginagawa nyo, minamanipulan nyo, puro PI. Diba? Kaya kung sasabihin po nila, Congressman JJ Suarez, na tama po kayo, hindi po sa kanila. Kaya nga po, nagtaka pa po kayo na prayer rally. Saan kayo makakita ang prayer rally, mga kababayan ko, nagmumurahan doon? Tapos yung mga believers po, ano ba sabi ng Diyos, mga kababayan ko? Mga kapatid, kahit ang pagmumura po ay nasa Biblia, mga kababayan ko, ay pinagbabawal. Mga kababayan ko, saan mo masasabi sa Biblia na pwede tayo magmura, mga kababayan ko? Mga kapatid, mga kababayan, wala po doon. Wala po nasasabi sa Biblia. Kaya yung maniniwala ko, mga kababayan ko, yung hindi po talaga, ang totoo niyan, mga kababayan ko, hindi yung kay Jesus eh. Yan ay iglesia ni Duterte. Tuloy. On efforts that will help the country grow and stabilize. Sana hindi na madagdagan ito dahil nakikita naman natin na wala naman talagang magandang naidudulot so far. Well, ngayon lang kami nakakita ng
prayer rally na puro mura ang naririnig, no? Nagpapasalamat din naman ako dahil kahit anong naririnig natin doon, hindi naman pinapatulan, no, ng ating administrasyon. Tama. Ba't papatulan ni Pangulong Bongbong Marcos yun? Kahit kapatol-patol ba? Tutusin, nag-advise pa nga si Pangulong Bongbong Marcos sa leader nila. Ang problema, nung nag-advise pa si Pangulong Bongbong Marcos sa leader nila, minasama pa nila, mga kababayan. Diba? Imagine ninyo, nag-advise lang si Pangulong Bongbong Marcos sa leader nila na si Kibuloy. Ang ending, mga kababayan ko, minasama pa po. Kaya tama yung sasabi ni Congressman dito Hindi pinatulan ng Pangulong Bongbong Marcos yung mga issues nila. Kasi kung papatulan ni President Bongbong Marcos yun, for sure, in 100%, mga kababayan ko, mapapasama si Presidente. Mga kababayan ko, mapapasama si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hindi siya nakikialam, mga kababayan ko. Tama, mga kapatid? So, mas maganda itigil na lang nila yan dahil wala naman na itutulong sa ating bansa yan. At sana ihinto na lang nila at wala naman talaga may tutulong sa bansa. At saka, hindi naman talaga prayer rally ang tawag doon ang tawag doon. Sige nga. Sige nga, mga kababayan ko. Ano ang tawag doon, mga kababayan ko, bago sagutin ni Congressman to? Prayer rally ba o meeting di avance? Mga kababayan ko. Prayer rally ba to? Meeting di avance? Mga kapatid, tatanungin ko po kayo. Is this a prayer rally o meeting di avance kagad? Ay, tandaan nyo, alam na alam namin ito. Mga kababayan ko, kung prayer rally ito. Kasi kung prayer rally ito, mga kababayan ko, maiintindihan natin, mga kababayan ko. Yung mga nag-aayuno. Pero para po sa inyo, mga kababayan ko, ano ang tawag sa ginawa ng KOJC dito? Sana nagpatawag na lang sila ng mga preacher, mga kababayan ko. Magpatawag na lang sila ng mga preacher na mag-aayos ng doon. Mura rally. Mura rally. Mga kababayan ko, doon lang ako nakakita ng prayer rally na bukod tangi na sige, time out muna kita. Makulit ka na naman sige, 5 minutes. Oblo ka. Andito na, sumugod na yung mga basher natin. Sabi ko sa inyo, wag ka magpa-flood pahinga ka muna dyan. Aasarin ko kayo ng aasarin ngayon. Prayer rally ba ito, mga kababayan ko, o mura rally, mga kababayan? Sagot ng mga kababayan natin, prayer rally ng mga demons. Yan, pagmumura rally ng mga DDS. Evil rally. Bago sumagot si Congressman, Di ba, mga kababayan ko? Ganyan ang diskarte nila ngayon, mga kababayan. Kaya yung mga DDS vlogger, mga nakinabang doon, tingnan nyo, bagsak sila ngayon. Ito ang magandang ito magandang idibang sana ng mga Ang tanong ko lang, kay Badong Aratilis, doon sa mga DDS vlogger. Yung mga nanonood sa ating DDS vloggers ngayon, ang tanong ko lang sa inyo, ano sa pananaw nyo yung rally na yon? Kasi kayo, mga Katoliko kayo, may mga born again sa inyo, may mga protestante pa sa inyo. Diba? May mga protestante dito na mga vlogger, yung mga mga protestant. Diba? Yung isa doon, yung nagsasalita pang vlogger sa gitna. Mga protestante daw yun. Ngayon, ano sa inyo, yung pala ang prayer rally sa mga protestant? Yung pala mga prayer rally sa inyo? Kahit magtanong ka sa mga born again sa mga simbahan, hindi mo matatawag na prayer rally yun, di ba, mga kababayan ko? Sige, time out ka na ulit. Diyan ka ulit. 10 minutes. Sige, umatungal kayo dyan. Sige pa. 10 minutes. Yung mga makukulit na sumagot kayo ngayon. Papatulang ko kayo. Iinis kayo sa akin.
Di ba mga kababayan ko? Prayer rally ba tawag doon? O, yung mga DDS dito na nanonood sa akin, pikon na naman. Ang kukulit ninyo eh. Sige, bastusin ba? Bastusan ang gusto nyo ha? Sige. Huwag niyo ako nga hamunin, di ba? Nagsasabi tayo ng totoo eh, di ba? Di kayo makakapalag dito. Masyado ako nagiging mabait, akala nyo eh. Tuloy. Dahil talagang walang ginawa kundi puro puot at masasakit na salita yung binibitawan dun sa pagtitipon na yan. Nagtaka si congressman, saka makakita ang prayer rally. Mga kababayan ko. Murahan na murahan. Paano? Si Sandra kang bida-bida, mga kababayan ko. Uupo na lang ako ha. Napagod ako eh. Pakialam namin kung napagod ka. Noong panahon ko sa PCSO, pahirapan manalo. Inamin niya pa dun. Inamin niya eh. Diba? Inamin niya sa PCSO, pahirapan manalo, mga kababayan ko. Tapos, inamin niya rin doon, binanata niya si Mel Robles, minura niya pa. Na? Itong pupay, pinapil na Mel Robles na daw! Diba, mga kababayan ko? Tapos, mga kapatid, diba? Tapos, mga kapatid, nakita nyo, diba? Si Maharlika, nagmumura rin. Di ba mga kababayan? Tapos pangalan nito? Ano ba pangalan nun? Yung isang content creator, puro mura rin. No, di ba mga kababayan? Imagine niyo, yan ba yung pinapalakad ng gobyerno natin, yung mga nagmumura? Yan ba yung gusto niyo iupo sa Senado, yung mga nagmumura? Buti pa si Pangulong Duterte, mga kababayan ko. Wag! Diba? Yun dapat mga kababayan. Diba? Kaya nga hamon ko dun sa mga vlogger nila, mga kababayan ko. Kung kaya nyong i-debunk yung mga sinasabi namin, tanungin ko nga kayo eh, hindi nyo nga masagot to eh. PCSO, binabanata ninyo, kulang yung ganito, hindi nyo masagot. Wala kasi kayong alam. Tinitira nyo si Mel Robles, mga kababayan ko, wala kayong alam. Binabanatan nyo si First Lady Lisa, wala rin kayong alam. Mga kababayan ko, kaya yung mga nag-i-interview doon, ay ganito, ganyan, may sinabi na ganito. Mga kababayan ko, wala yang alam. Mga kapatid, diba? Ang alam lang niyan mga kababayan, alam niyo kung ano mga kababayan ko? Maglabas ng galit. Paputokin. Ito ba, totoo po ba yung sinasabi na ganito, may ganito, ganyan? 3,000 lang inakuha ko. Hingan mo ng ebidensya. Yung 3,000 sa PCSO, napakadaling sagutin. Tinitira nila si PCSO. Yan yung pang-maintenance. Buti nga nagbibigay si PCSO sa mga ganun eh. Pang-maintenance nyo, dapat sagot na yan ng mga anak nyo. Dahil wala kayong kakayanan, andyan si gobyerno, pero halagang 3,000 lang, nagre-reklamo pa kayo. Mga kababayan. Mga kapatid, di ba? Totoo. Tapos titirahin nila ng ganito. Ito po ba yung ganito, ganyan, may dayan, tataya pa po ba kayo sa loto? Kung di ba naman mga tangat bobo? Di ba? Ano nangyari ngayon? Mga kababayan ko. Ano nangyari ngayon? Mga kapatid. Di ba? Ang daming hindi tumaya sa loto. Ano nangyari? Sino nag-suffer? Mga kababayan ko. Pag-usapan natin yan.